Sa nakaraang episode, matapos malaman ni Loader na si Ephraim mismo ang kusang loob na naging alipin ni Lin Tian, nagalit siya ng gusto at tuluyang nawala ng kontrol. Galit na galit niyang sinabi na wawasakin ng templo ang lahat ng goblin doon, dahil si Ephraim ay anak mismo ng pinuno ng templo. Natahimik saglit si Lin Tian nang marinig ang revelasyong iyon. Hindi niya inaasahan na may ganoong klaseng pinagmulan si Ephraim. Alam niyang magpapadala ang mga tao ng napakalalakas na mandirigma para iligtas siya. Matapos ang ilang segundong pag-iisip, ngumiti si Lin Tian at nagpasalamat kay Loader sa pagbibigay ng napakahalagang impormasyon, sinasabing nararapat itong bigyan ng gantimpala. Pagkatapos, iniutos niya sa Goblin Guard na si Gobon na alagaan ng mabuti si Loader, at siguraduhin na hindi ito magiging idol. Alam ni Gobon ang ibig sabihin ni Lin Tian, kaya ikanaway nito ang letigo sa kamay at nangakong, aalagaan, ng mabuti si Loader. Alam ni Lin Tian na nauubusan na siya ng oras sa paghahanda. Gusto niyang sakupin agad ang Bloodfang tribe, kaya inimbitahan niya si Ephraim na samahan siya. Magkasama nilang tatalunan at susupilan ang tribo dahil alam ni Lin Tian na kailangang matapos ito sa lalong madaling panahon. Samantala, abala rin ang Bloodfang tribe. Isang maliit na goblin ang nagulat sa kanilang pinuno na handa na ang lahat. Labis itong ikinatuwa ng pinuno dahil sa araw na ito, sasalakayin nila ang Southern Goblin Tribe at dadalhin ang mga elf doon upang pagsamantalahan. Sa usapan nila, naging malinaw na plano rin nilang lusubin ang tribo ni Lin Tian. Sabik silang makuha ang gantimpala matapos ang tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon, naputol ang pag-uusap ng pinuno nang marinig ang isang malakas na sigaw. Isang Goblin Guard ang dali-daling pumasok, nagulat na may isang kakaibang goblin na pumasok sa kanilang tribo at humihiling na makipagkita sa pinuno. Nagtaka ang pinuno kung saan nagmula ang goblin na ito na napakatapang. At doon lumitaw si Lin Tian. Magalang niyang binati ang pinuno, sinasabing alam niya na isa itong hero-level goblin na may talino na halos kasing taas ng isang tao. Dahil dito, nais niyang makipag-usap ng mapayapa. Sinuri ng pinuno ang kasuotan at tindig ni Lin Tian, iniisip na isa siyang mutated human. Ngunit iginiit ni Lin Tian na isa siyang goblin, mas matalino lang ng kaunti kaysa sa iba. Gayunpaman, tila nauubos na ang kanyang pasensya. Sinipat niya ang mga goblin sa paligid at ipinakilala ang sarili bilang pinuno ng Mad Tribe. Sinabi niyang narito siya upang bihagan ang kanilang leader. Para naman sa natitirang goblin, may dalawang pagpipilian lang sila, sumuko o mamatay. Nag-init ang dugo ng Bloodfang Chief sa narinig. Hindi makapaniwala ang pinuno na ang goblin na ito ay siyang leader ng tribong ng aalipan ng mga elf. Sa halip na matakot, lalo siyang nagalit. Sa tingin niya, isang malaking insulto ang alok ni Lin Tian na sumuko at sumali sa kanyang tribo. Tinawag niyang hanggal si Lin Tian sa pagpunta rito at pagbibitaw ng ganoong pananalita. Sa isang iglap, dinakma ng pinuno ang ulo ni Lin Tian gamit ang malaking kamay nito at sinabing tumahimik na lang siya. Natutuwa pa nga ito na dumating si Lin Tian mismo, dahil kapag napatay niya ito at nalipol ang buong tribo nito, ang mga tao at elf roon ay magiging pag-aari na ng Bloodfang tribe. Sa pangakong gantimpala ng tagumpay, muling napuno ng sigawan at hiyawan ang paligid. Udyok ng mga goblin na patayin na agad si Lin Tian. Ngunit sa isip ni Lin Tian, puro hanggal lang ang mga ito, at inaksaya lang niya ang oras niya sa pakikipag-usap. Kung hindi lang niya gustong buhayin ang pinuno, matagal na sana niya itong pinaslang. Sa sandaling natapos siya sa pagsasalita, agad siyang kumilos. Mabilis niyang hinugot ang kanyang kutsilyo at isang iglap lang, naputol ang isang braso ng pinuno. Nabigla ang lahat. Hindi inasahan ng Bloodfang Chief ang bilis ng pag-atake kaya hindi siya nakaiwas. Agad siyang bumagsak sa lupa, napasigaw sa sakit. Galit na galit siyang sumigaw ng utos, patayin siya. Agad na sumugod ang mga goblin sa paligid upang ipaghiganti ang kanilang pinuno. Ngunit may kumpiyansang tinaas ni Lin Tian ang kanyang kamay at nagbigay ng utos. Labas na kayo. Biglang lumitaw ang mga nakatagong goblin at nagsimulang patayin ang mga Bloodfang goblin gamit ang matutulis na sibat. Nagulantang ang Bloodfang goblin sa hindi inaasahang pangyayari. Nagtaka sila kung saan nanggaling ang mga ito. Ang totoo, natutunan ng goblins ni Lin Tian ang stealth abilities at tahimik na pagkilos matapos nilang kainin ang mga lalaking elf. Ngayon, sila ang mga assassin ng Mad Tribe. Nang tanungin ng mga goblin ni Lin Tian kung dapat nilang wasakin ang buong tribo, saglit niyang pinag-isipan ito bago tumango. Walang matitirang buhay. Simulan na. Sa isang iglap, lumitaw ang mas maraming goblin mula sa anino, at gamit ang kanilang matatalas na armas,
mabilis nilang pinatay ang lahat ng Bloodfang Goblins. Napagtanto ng pinuno ng Bloodfang tribe na naloko siya. Ginamit lang ni Lin Tian ang negosasyon upang ipako ang atensyon nila sa kanya. Sa oras na iyon, matagal na silang napapaligiran. Alam niyang kaya niyang makatakas gamit ang kanyang lakas. Walang sino man ang makapipigil sa kanya. Ngunit bago siya tumakas, may isang bagay siyang gustong gawin, patayin si Lin Tian. Sa isang iglap, sumugod siya gamit ang isang suntok na ginamit ang buong lakas niya. Ngunit hindi gumalaw si Lin Tian. Sa halip, ngumiti siya nang may pangungutya. Ito ang hinihintay niyang pagkakataon. Ngayon, Ephra, sa sandaling marinig ito, ginamit ni Ephra ang kanyang kapangyarihan. Isang hola na gawa sa liwanag ang biglang lumitaw, agad na binalot ang Bloodfang Chief. Nagpumiglas ang pinuno, sinubukang basagin ito gamit ang kanyang buong lakas, pero hindi siya makatakas. Nang mapagtanto ng Bloodfang Chief na isang light magic spell ang ginamit laban sa kanya, nagulat siya. Alam niyang imposibleng gumamit ng ganoong uri ng magic ang isang goblin. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang eksenang sumunod, isang tao ang lumitaw, nakaluhod sa paanan ni Lin Tian na parang isang aso. Hinaplos ni Lin Tian ang ulo ni Ephra, tinawag siyang isang mabuting aso, at pinuri dahil mas lalo pa siyang lumakas matapos siyang sumanib sa dark side. Dagdag pa niya, may gantimpala siyang matatanggap pagbalik nila. Nang marinig ito, nagumpisang umungol si Ephra na parang munting aso, labis na nasisiyahan sa papuri ng kanyang master. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon na ipakita ang kanyang kaakit-akit na katawan. Ilang saglit lang, nakatali na ang Bloodfang Chief at nakahandusay sa lupa. Kahit ganito ang sitwasyon niya, patuloy pa rin siyang nanlaban, walang tigil sa pagmumura kay Lin Tian. Ngunit hindi ito pinansin ni Lin Tian. Masaya na siya sa kinalabasan ng laban. Tumahimik ka na lang at tanggapin ang realidad, sabi niya sa Bloodfang Chief. Dumaan ang gabi, at sumikat ang bagong araw sa tribo ng Goblin. Sa loob ng isang madilim na kulungan, isang napakalaking Goblin ang nakagapos sa isang malaking bato, duguan ang sahig sa paligid niya, ang pinuno ng Bloodtooth tribe. Sa tabi niya, naroon si Lin Tian, may hawak na maliit na kutsilyo, isang patunay ng lagim na kanyang isinagawa. Huminga ng malalim si Lin Tian. Matapos ang matinding pagsubok, sa wakas, napasuko rin niya ang Goblin. Isang malaking banta ang naalis. Sa kabilang selda, nanginginig si Loader habang pinapanood ang buong pangyayari. Hindi niya maisip kung paano nagawa ni Lin Tian na bihagan ng isang heroic rank Goblin. Ilang sandali pa, dumating sina Gobo at ang Elf Queen matapos silang ipatawag ni Lin Tian. Ibinigay ni Lin Tian ang isang malupit na utos kay Gobo, bantayan ang sapilitang pagpaparami ng lahi sa mga babaeng elf. Kailangang piliin ang mga may kakayahang magdalang tao. Buong sigasig namang sumang-ayon si Gobo, sabik na isakatuparan ang utos. Pagkatapos, itinapon ni Lin Tian si Euro kay Gobo, mariing sinabing kailangan niyang sumunod at lumahok sa sapilitang pagbubuntis. Halos mabalot ng takot si Euro sa narinig. Matapos maayos ang isyong iyon, lumipat si Lin Tian sa kanyang susunod na plano. Lumapit siya sa Elf Queen at inutusan itong tulungan siyang magpalat ng damit. Sinabi niyang kailangan niyang makipagkita sa isang kaibigan. Nagulat ang Elf Queen. Kaibigan? Tanong niya. Sino? Ngumiti si Lin Tian, puno ng misteryo ang kanyang tingin. Isang napakahalagang tao. Mula sa pagmamalaki ni Loader at sa espesyal na estado ni Euro, napagtanto ni Lin Tian na darating na ang mga tauhan ng tao para iligtas sila. Sa kasalukuyang lakas niya, kaya niyang lumaban sa mga ordinaryong knights, pero hindi sa isang sword saint. Para mapalaki ang kanyang hukbo, kailangan niya ng oras, at isang paraan para mabili ito. At ang tinutukoy niyang, kaibigan, ay walang iba kundi ang Dragon Mother. Sa malawak na dalampasigan, nakatayo si Lin Tian sa harap ng mga bangkay ng dalawang dambuhalang hayop, mahigpit na magkakabuhol. May dahilan kung bakit niya ito ginawa. Ang Dragon Island ay nasa gitna ng dagat, mahigit 100 kilometro ang layo mula sa kinalalagyan niya. Para makarating doon ng mabilis, napagpasyahan niyang gamitin ang mga scouting dragons bilang sasakyan. Dahil dito, dinala niya ang mga bangkay sa dalampasigan. Alam niyang maaakit ang mga dragon sa matapang na amoy ng dugo. At hindi siya nagkamali. Ilang saglit lang, isang dragon ang biglang lumitaw, matinding hinahatak ng amoy ng patay na hayop. Mabilis na nagtago si Lin Tian sa loob ng isa sa mga bangkay, at sa ganoong paraan, nakakuha siya ng libreng sakay papunta sa Dragon Island.
Sa napakabilis na lipad ng dragon, tinawid ni Lin Tian ang malawak na karagatan. Nang makarating sa isla, walang pag-aaksaya ng oras ang dragon, mabilis nitong inihulog ang kanyang pagkain sa isang malalim na hukay bago dali-daling lumipad palayo. Mukhang natatakot ito at ayaw nang magtagal doon. Bagsak si Lin Tian sa isang napakalaking tumpok ng mga buto, ngunit kahit papaano, nabawasan ang tindi ng pagbagsak niya. Lumabas siya mula sa bangkay at lihim na napangiti, tama ang hinala niya. Hindi mismo nangangaso ang mga dragon. Ang susunod niyang hakbang, hanapin ang Dragon Mother. Habang nakatayo siya sa madilim na kuweba, biglang naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon, at doon, sa dilim, isang napakalaking mata ang nakatitig sa kanya. Isang matang naglalabas ng nakamamatay na liwanag. Sa isang malalim at dumadagandong na boses, nagsalita ang Dragon Mother. Kilala kita, Anya. Ikaw ang pinuno ng goblins na umatake sa bayan kamakailan. Dumagundong ang lupa sa lakas ng kanyang boses. Sabihin mo, Goblin, bakit ka naririto? Kung hindi mo ako mabibigyan ng magandang sagot, kakainin kita. Sa paligid, lumitaw ang iba pang mga dragon, ang kanilang matatalas na titig ay nakatutok kay Lin Tian. Ngunit hindi natinag si Lin Tian. Sa halip, kalmado siyang tumingin sa Dragon Mother. Relax lang, sagot niya. Nandito ako para mag-alok ng isang kasunduan. Nagtaas ng kilay ang Dragon Mother, tila naaliw. Isang kasunduan. Tumawa siya. Bihira akong makakita ng isang goblin na may utak. Sa isang iglap, ang napakalaking dragon ay biglang nagbago ng anyo. Sa harap ni Lin Tian, lumitaw ang isang nakamamanghang babae. Ang anyo ng Dragon Mother sa kanyang dragon human form. Kahanga-hanga ang kanyang kagandahan, ngunit hindi ito nagpawala ng kanyang maladyosang aura. Sabihin mo, anong benepisyo ang makukuha ko rito? Anya, kung maganda ang alok mo, baka pag-isipan kong huwag kitang kainin. Ngumiti si Lin Tian, hindi man lang natakot sa banta. Alam niyang may galit ang Dragon Mother sa Sword Saint. Kailangan mong gumanti sa kanya, hindi ba? Sagot ni Lin Tian. Ipinaliwanag niya na sa huling laban sa Human City, nakatakas ang Dragon Mother mula sa isang mahirap na sitwasyon dahil sa pag-atake ng mga goblin. Napangiti ang Dragon Mother, tila naaaliw sa ideya ng isang mababang nilalang na sinusubukang manipulahin ang isang Sword Saint. Ngunit nagugustuhan niya ang direksyon ng pag-uusap. Lumapit siya kay Lin Tian, itinapat ang kanyang malalaking mata sa kanya. Gusto kong marinig ang plano mo, Anya. Sabihin mo, paano ninyo lalabanan ang tinatawag mong Mad Beach? Ngumiti si Lin Tian, puno ng kasamaan ang kanyang ekspresyon. Hindi namin siya aatakihin ng direkta, Anya. Wawasakin namin ang lahat ng mahal niya. Papatayin namin siya, ng dahan-dahan. Tumawa ng malakas ang Dragon Mother, isang nakapangangilabot na halakhak. Interesante, sa puntong iyon, isang alyansa ang nabuo. Pumayag ang Dragon Mother, ngunit hindi niya inasahan na makakakita siya ng isang matalinong goblin sa kanila. Habang pinagmamasdan niya si Lin Tian, lalo siyang natuwa sa kanya. Napaisip siyang bigyan ito ng gantimpala. Matapos matagumpay na kumbansihin ang Dragon Mother na makipagtulungan, iminungkahi niyang bigyan si Lin Tian ng isang napakalaking gantimpala. Alam ni Lin Tian kung ano ang ibig sabihin nito, at ang ideya ng mga dragon na nasa hit cycle ay nagdulot ng pangamba sa kanya. Agad niyang sinabi na hindi akma ang kanyang maliit na katawan para sa ganoong uri ng gantimpala. Nadismaya ang Dragon Mother sa sagot niya, kaya nagdesisyon itong magbigay ng ibang uri ng gantimpala. Samantala, bumalik tayo sa tribo ni Lin Tian. Wala na ang mga lumang tolda, napalitan na ng mga kahoy na bahay, at napapalibutan na ito ng isang matibay na pader. Sa gitna ng tribo, may isang kahoy na poste kung saan nakagapos si Loader. Kitang-kita sa kanyang mukha ang takot at pagkabalisa habang iniisip kung bakit hindi pa dumarating ang mga knight para iligtas siya. Alam niyang kung magtatagal pa siya roon, tiyak na dadaan siya sa matinding pagpapahirap ng mga goblin. Nagpupumilit si Loader na makatakas at iniisip ang kanyang mga paraan ng pagtakas, ngunit napapalibutan siya ng mga goblin. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata nang may makita siyang isang nakakatakot na anino na bumababa mula sa kalangitan. Nang tinitigan niya itong mabuti, natanto niyang isa itong dragon. Napasigaw si Loader sa takot, na nagpagising sa atensyon ng mga goblin. Nagmakaawa siya sa kanila na pakawalan siya, takot na baka matupok siya ng apoy ng dragon. Nang makita ng mga goblin ang dragon, agad silang kinabahan at hinawakan ang kanilang mga sandata, handa para sa labanan.
Nagtaka sila kung ano ang dahilan ng pagdating nito. Habang papalapit ang dragon, napansin nilang may isang tao na nakasakay dito. Ngunit sa halip na umatake, mahinahong lumapag ang dragon sa gitna ng tribo. Agad na nakilala ng lahat si Lin Tian na siyang nakasakay rito. Pagkababa ni Lin Tian, nagdulot ito ng matinding kasiyahan sa mga goblin. Ipinag-utos niya sa dragon na manatili sa loob ng tribo at huwag lumabas sa mga kalapit na lugar. Tumugon ang dragon gamit ang malalalim na ungol, tanda ng pagsang-ayon nito. Pagkalayo ni Lin Tian sa dragon, naging mas matapang ang mga goblin at nagtipon-tipon sa paligid niya, tuwang-tuwa at humahanga sa kanya. Para sa kanila, napakalamig at astig ni Lin Tian. Ngunit para kay Loader, nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Isa lang ang naisip niya, tao ba talaga si Lin Tian? Habang pinagmamasdan ng lahat ng ito, same time siyang umaasa na darating na ang mga knight para sagipin siya. Samantala, sa City of Light, naibalik na sa dati ang lahat. Worry na wala na ang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng dragon. Sa araw na ito, dumating ang reinforcement army mula sa kapital, mga napakalalakas na knight, lahat ay tapat sa Sword Saint. Matapos ang mahabang paghihintay, hindi na makapaghintay ang Sword Saint. Gustong-gusto na niyang kumilos at inutusan ang mga knight na agad na bumuo ng isang plano para sagipin sina Loader at Yere. Sa kasalukuyan, abala si Lin Tian sa kanyang system. Current storyline, nurturing the third generation of goblins. Dahil sa mga matagumpay mong stealth attack sa City of Light at sa Bloodfang Tribe, lumakas ang iyong puwersa. Para labanan ang Sword Saint at ang Human Royal Family, tinuruan mo sina Gobo at Kasana sa Demon Forest. Pagkalipas ng isang buwan, aabot ka sa level 50. Mga opsyon, 1. Kung hindi pa sapat ang lakas mo, magpatuloy sa pagpatay ng mga halimaw sa gubat para mag-level up. 0 points. 2. Mag-capture ng mga bihag at paramihin ng goblins. 10 points. 3. Bilasan ang proseso ng pag-upgrade at umusad sa susunod na stage pagkatapos ng isang buwan. 20 points. Habang iniisip ni Lin Tian ang mga pagpipilian, napagtanto niyang ang paglitaw ng pangatlong opsyon ay nangangahulugang walang malaking pag-atake mula sa tao sa nalalapit na panahon. Dahil sa pag-uusisa, pinili niya ang pangatlong opsyon. Sa sandaling pinili niya ito, isang bilog ng liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, at biglang nag-anunsyo ang system ng time acceleration. Dahil sa mabilis na paglipas ng panahon, hindi siya nakaipon ng sapat na experience sa Demon Forest. Gayunpaman, laking gulat niya nang malaman niyang maaari nang simulan ng bagong simulation matapos lamang ang isang buwan, kapalit ng 20 points at isang 20 point increase sa kanyang HP. Nagising si Lin Tian na may matinding pagkailang sa kanyang katawan. Hirap siyang bumangon matapos maranasan ang bilis ng paglipas ng oras. Sa kasalukuyan, siya ay nasa level 50, may 850 happy, 270 strength, at 300 defense na may kabuuang lakas na 1,000. Ngunit nadismaya siya, hindi ito gaanong tumaas. Gaya ng inaasahan niya, naputol ang kanyang pag-iisip nang may biglang kumatok sa kanyang pintuan. Pumasok si Gobo, halatang nag-aalala. May masama siyang balita. Agad na tumakbo si Lin Tian patungo sa pinangyarihan. Mula sa malayo, nakita niya ang maraming bagong silang na goblin na nakahandusay sa lupa, napapaligiran ng isang aura ng lungkot. Nabahala siya, ano ang nangyari? Wala ring ideya ang Elf Queen, ngunit napansin niyang ang ikatlong henerasyon ng mga goblin ay tila napakahina. Ang tahimik na kalungkutan ay naputol ng malakas na halakhak ni Loader. Hahaha, akala mo ba kaya mong palakasin ang mga goblin sa pamamagitan ng pagpaparami? Tanga ka pala, Lin Tian. Nag-alab ang galit sa mata ni Lin Tian. Alam niyang may alam si Loader tungkol sa nangyayari. Sabihin mo sa akin ang totoo, malamig niyang utos. Lalong lumakas ang halakhak ni Loader. Hindi mo ba alam, kapag mas mataas ang level ng isang goblin, mas mahirap silang mabuhay. Akala mo kaya mong sakupin ang mundo sa ganitong paraan? Ngumiti si Lin Tian ng malamig. Salamat sa impormasyon. Ngunit huli na ang lahat para kay Loader. Itinuro ni Lin Tian si Gobo na nakatayo malapit sa kanila. Sa iyo na siya, gawin mo kung ano ang gusto mo, pero huwag mo siyang hayaang mamatay. Natuwa si Gobo sa utos. Mabilis na napalitan ang tuwa ni Loader ng matinding takot. Hindi, isa kang halimaw, Lin Tian. Hindi kita patatawarin kahit sa kamatayan. Hindi siya pinansin ni Lin Tian. Sa halip, nagsimula siyang mag-isip.
Wala na siyang oras para palakihin ang mga hero-level goblins. Pero hindi siya maaaring magtagumpay nang wala sila. Kailangan niyang makahanap ng paraan para mabilis na lumakas. Bigla, may lumitaw sa likuran niya. Isang pares ng nakakatakot na mata ang bumungad sa kanya. Ang dragon na dinala niya pabalik ay naroon, nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, nag-transform ang higanteng dragon, naging isang maliit na babae na may nakakabighaning kagandahan. Bago pa makapag-react si Lin Tian, tumalon ito sa kanya na puno ng pananibik. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.